Nuggets nag-comeback palaban sa Memphis, Clippers buwis buhay rin laban sa Kings, at Warriors ang nakitang pinakadelikadong kalaban sa playoffs. Naaamoy na ang Lakers at Warriors sa unang round. Nagkaroon ng isang kapanapanabik ngayong season ang Denver Nuggets na nagtapos sa pagpapaalis kay head coach Michael Malone kahit ilang laro na lang ang natitira sa regular season. Ngunit may isang bagay na nanatiling pareho, si Nikola Jokic. 3 beses nang nanalo si Jokic ng NBA MVP sa nakaraang 4 na taon at kahit na malamang nahadlangan siya ni Oklahoma City Thunder star Shai Gilgeous-Alexander na makuha muli ang parangal ngayong taon, isa na namang makasaysayang season ang nilalaro ng superstar ng Nuggets. Bago ang laban nila kontra Memphis Grizzlies nitong araw, Jokic was averaging 29.8 points, 12.8 rebounds, and 10.2 assists per game with efficient 57.5/41.4/80.8 shooting splits. At sa laban ngayon, formal nang gumawa ng kasaysayan si Jokic. Siya na ngayon ang kauna-unahang sentro sa kasaysayan ng NBA na nag-average ng triple-double sa isang buong season. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter ng laban, leading ng 3 puntos ang Grizzlies, pero muling bumida si Nikola sa kanyang laro. Sa loob ng 31 minuto, nagtala siya ng 16 na puntos, 12 rebounds, 9 na assists at 2 steals habang nag-shoot ng 7 sa 12 mula sa field at isang 3-pointer. Walang duda, si Jokic ang pinakamahusay na player sa buong mundo sa ngayon at unti-unti na rin siyang pumapasok sa mga usapan tungkol sa mga pinakamahuhusay sa lahat ng panahon. Ang maging unang sentro sa kasaysayan ng liga na mag-average ng triple-double ay kamangha-mangha at ngayon ay kasali na siya sa piling grupo nina Russell Westbrook at Hall of Famer Oscar Robertson na nakamit din ang ganitong tagumpay. Sa edad na 30 taon, siguradong pasok na si Nikola sa Hall of Fame, lalo na matapos niyang pangunahan ang Nuggets sa kanilang kauna-unahang NBA Championship at mapanalunan ang Finals MVP. Ang former second-round pick ay umabot na sa hindi inaakalang taas at ang season na ito ay isa na namang patunay ng kanyang kahusayan. Sa sumunod na laban naman, ang labanan para sa pwesto sa playoffs ay patuloy na nagpapanatili sa Clippers sa mataas na antas ng pag-iingat. Ang pag-iwas sa NBA Play-in Tournament ang dahilan kung bakit patuloy silang naglalaro ng may layunin. Alam ng Clippers na mataas ang pusta sa kompetitibong Western Conference. Bawat laro ay mas mahalaga kaysa sa nauna habang nagsisiksikan ang 6 na teams na hindi pa sigurado sa kanilang pwesto sa postseason. Muling ipinakita ng Clippers ang kanilang pinakamahusay na laro at nagtamo ng panalo kontra Sacramento Kings ngayong araw sa Golden One Center. Halos nawala ng Clippers ang kanilang 10 puntos na kalamangan sa ika-4 na quarter. May hawak na lead na isa at na-turnover ni James Harden ang bola sa isang inbound play na agaw ni Keegan Murray. Humingi ng timeout ang Kings na may 2 segundo na lang ang natitira. Pero mintis ni DeMar DeRozan ang isang runner habang binabantayan nina Derrick Jones Jr. at Ivica Zubac, kaya't naselyuhan ng Clippers ang kanilang ika-7 sunod na panalo. Mas mahalaga pa rito na natiling pang-5 ang Clippers sa Western Conference. Kahit pareho sila ng record ng Denver Nuggets, nasa ika-4 na pwesto ang Nuggets dahil sa tiebreakers. Nag-tie sila sa kanilang season series kaya conference records ang susunod na batayan. May record na 31 sa 20 ang Denver sa Western Conference habang ang Clippers ay 28 sa 23. Ang huling laro ng Clippers sa regular season ay sa Lunes ng madaling araw kontra Golden State Warriors sa San Francisco. Inaasahang magiging isa na namang tensyonadong laban. Ang Warriors ay nasa ika-6 na pwesto. Sabi ko nga, ito na rin ang paghahanda para sa playoffs, wika ni Clippers coach Tyronn Lue. Para ka nang nasa playoffs araw-araw dahil ganito na ang level ng laro namin. Kaya magandang posisyon ito para sa amin at alam namin na kami ang dapat magtrabaho para dito. Hindi kami pwedeng umasa sa pagkatalo ng ibang team o kung sino ang tatalo sa kanino. Kailangan lang naming tutukan ang bawat laro at ayusin ang sarili naming laban. Malakas ang ipinakitang laro ni Kawhi Leonard, nagtala ng 28 puntos. Si Harden naman ay gumawa ng triple-double na 23 puntos, 11 rebound at 10 assists. Ito na ang ika-80 triple-double sa kanyang career at ang ika-6 na bilang Clipper.
Ang 3-pointer ni Leonard na may natitirang 1 segundo sa second quarter ang nagbigay sa Clippers ng abante sa halftime, isang kalamangang hindi na nila binitiwan. Naka-20 puntos si Leonard sa unang 24 na minuto ng laro. Patuloy ang pag-akyat niya sa listahan ng all-time scorers ng Clippers na may kabuuang 6,450 points. Nalampasan na niya si Ken Norman para sa ika-10 pwesto. Binanggit ni Lou na ang Minnesota, Memphis, Golden State at Denver ay pawang nagsusumikap din para sa kanilang playoff positions. Parehong sila ng record ang Timberwolves at nasa ika-7 pwesto. Ang Memphis naman ay 47 sa 34 at nasa ika-8. Para bang playoffs na talaga ang mga laro nitong nakaraang 10 o 15 games o simpleng pagtiyak lang na makapasok ka sa playoffs nang hindi dumadaan sa play-in, sabi ni Lou. Kaya't maraming teams ang lumalaban para dyan. Si Norman Powell na bumalik matapos lumiban ng isang laro dahil sa pananakit ng kanang balikat ay ipinagpatuloy ang pinakamahusay na season ng kanyang career at nagtala ng 16 na puntos sa laro. Hindi nakalaro si Nicolas Batum, isa sa mga role player ng Clippers dahil sa iniindang groin strain sa kanyang kanang bahagi. Sa huling laban, sa kabila ng maraming hindi tiyak na bagay sa career para sa playoffs sa Western Conference, isang bagay ang sigurado. Ang Warriors ay naglalaro ng kanilang pinakamahusay na basketball sa tamang panahon. Matapos bumagsak sa number 10 seed noong Pebrero, muling bumangon ang Warriors matapos makuha si Jimmy Butler sa trade deadline. Simula nang sumama siya sa team, mabilis silang umangat sa standings at ngayon ay may malaking tsansang makuha ang top 6 playoff seed. Habang bumabalik sa forma ang Clippers at Lakers, naniniwala pa rin si ESPN analyst David Dennis Jr. na ang Warriors ang pinakadelikadong team sa West sa pagpasok ng playoffs. Para sa akin, Golden State Warriors pa rin, sabi ni Dennis Jr. nitong araw ng sa First Take. May 3 veterano sa roster na ito at sa ganda ng laro nila ngayon, lalo pa silang lalakas pagdating ng playoffs. Nakita na natin kung ano ang kayang gawin ni Steph Curry sa mga playoff level na laban. Yung 3 sunod-sunod na laro kontra Memphis, Lakers at Nuggets, uma-average siya ng 43 puntos. Idagdag mo pa si playoff Jimmy Butler na papalapit na. Pinapayagan niyang maging mahusay ang team kahit wala si Stephen Curry sa court. At napakalaking bagay niyan para sa tagumpay ng team nato. At nandyan pa si Green na kasalukuyang naglalaro sa antas ng isang Defensive Player of the Year. Handa ang Warriors na manalo sa paraang nakasanayan na nila. Si Draymond ang sandigan ng depensa, may lalim ang bench at si Stephen Curry na kayang mag-init anumang oras. Sa tingin ko, sila pa rin ang pinakamapanganib na team na ayaw harapin ng kahit sinong kalaban sa Western Conference. Simula nang makarecover si Curry sa injury, muling umangat ang kanyang laro, lalo na sa suporta ng kanyang veteranong kakampi. Ang pagdating ni Butler ay nagbigay ng bagong sigla kay Curry sa kanyang ika-16 na taon sa liga, habang si Green ay patuloy na namamayagpag bilang defensive leader. Ayon kay Dennis Jr., kung magiging ika-6 na seed ang Warriors at malalagay sa opposite bracket ng Thunder, malaki ang tsansa nilang umabot sa Western Conference Finals. Naniniwala siyang ang trio ni na playoff Jimmy, MVP Steph at Draymond Green ay nagbibigay sa Warriors ng natatanging edge na wala sa ibang team. Maglalaro ang Warriors sa kanilang huling laban ng regular season sa Lunes kontra Los Angeles Clippers sa San Francisco. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?